Patnubayan mo kami, Ama namin, na pinanggagalingan ng lahat ng mabuting bagay. Ikaw na Ama ng kaliwanagan, paliwanagan mo po kami at tulungan mo kami na lumakad sa liwanag. Sapagat ang salita mo ay ilawan sa aming mga paa at tanglaw sa aming mga landas. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pagsunod namin sa iyo ay makita sa aming mga mabubuting gawa ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa gayon, ang aming liwanag ay nagliliwanag sa sanlibutan. Lalo na, Panginoon, sa panahon na kami ay inuusig, kami hinahadlangan. Sa maraming pagkakataon kami po ay ginagambala ng diablo upang makapagpatuloy at maging masaya sa iyo. Ipahayag mo sa amin si Kristo na siyang liwanag ng sanlibutan. At sa aming pananampalataya at pagsunod sa Kanya, hindi na kami lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon kami ng liwanag ng kabuhayan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, ituon mo muli ang aming pag-iisip sa iyong mga salita. Sambahin ang iyong pangalan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa ating pagpaksa sa chapter 4 ng Santiago, huminto tayo na nakaraan sa chapter 4 verse 7 hanggang 10. At ipinangaral sa atin ang dalawang katangian ng taong nagpapasakop sa Diyos. Ang pinag-uusapan dito ay disposisyon ng puso. Ano ang pakikitungo ng tao sa Diyos na may pagpapasakop sa Diyos? Paulit-ulit na ito nagiging mensahe sa ating iglesia. Ang pagkakaroon ng tuwid na pagsamba sa Diyos. Ang pagkakaroon ng pusong mapagpasakop sa Diyos. Sapagkat, mga kapatid, dito natatranslate ang realidad ng ating pagiging tunay na Kristiyano. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito ay lumalapit sa akin, pero ang kanilang puso ay malayo sa akin. Sa makatuwid, maaari na ang tao ay lumalapit sa Diyos. At ganyan ang gawain ng mga taong relihiyoso. Ganyan ang gawain ng mga taong mapagpaimbabaw. Ganyan ang gawain ng mga taong nagpapakilalang kilala nila ang Diyos. Pero hindi nila ipinapakita at hindi nakikita sa kanilang pamumuhay na tunay ngang ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa buhay nila. Kung kaya't isang dakilang pagpapala sa atin, na paulit-ulitan tayo ng Panginoon patungkol sa isang tamang pagsamba. Sapagat ang dakilang kautusan ay ito, iyong iibigin ng Diyos ng buong puso mo, ng buong isip mo at buong lakas mo. Nagsisimula ang pagsamba sa Diyos sa puso at yan ang pinangaral ng nakaraang Miyerkules. Na ating ipinapasakop ang ating mga sarili sa Diyos sa dalawang realidad. Una, sa ating pagsalangsang sa diablo. Hindi natin kailangang literal na labanan si Satanas.
sapagkat si Satanas ay tinalo na ng Panginoon sa krus. Kung babasahin natin sa Ephesians 6, wala tayong ibang gagawin sa spiritual na digmaang ito kung hindi maging matatag hanggang sa dumating si Kristo, na ating matiis ang lahat ng nagbabagang palaso sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi tayo ang papatay kay Satanas. At hindi tayo ang gagapos sa mga anghel. Ang karangalan na yan ay tanging sa Panginoong Hesukristo lang. Na kahit ang mga anghel, kung sila'y nakikipagtalo sa dyablo, sinasabi nila sa dyablo, sawayin ka ng Panginoon. Subalit nakikipaglaban tayo sa ating kalooban. Kung paanong ipinapanalangin natin, Panginoon, sambahin ang ngalan mo, matupad ang iyong kalooban dito sa lupa, kagaya ng sa langit. Huwag matupad ang kalooban ni Satanas, kagaya ng hindi natupad ang kalooban ni Satanas sa langit. Nang ang dyablo ay nagmataas sa harapan ng Diyos, pinalaya siya ng Diyos sa langit. Sa ganung bagay, pinapanalangin din natin na sa tuwing may pagmamataas tayo sa puso at alam natin na hindi ang Diyos ang pinagmumula ng pagmamataas, palayasin mo ito sa puso. At sa tuwing tayo ay may pagdududa sa Panginoon, alam natin na hindi ang Diyos ang pinagmumula ng kaguluhan, palayasin mo ito sa puso. Ang bawat anyo ng pagnanasa na sumuway sa kautusan ng Diyos ay hindi galing sa Diyos. Kung paano pinalayas ng Diyos si Satanas sa langit, ganun din natin ipinapanalangin na palayasin siya ng Diyos. At ang kanyang mga kampon, at ang lahat ng kanyang mga anyo sa mga Diyos-Diyosan ng sanlibutan ito. At ang ating mga makalamang pagnanasa sa anyo ng pagmamataas, sa anyo ng pita ng mata at pag-iimbot, pagsuway, ay palayasin ng Diyos sa ating puso. Sapagkat ang tao nagpapasakop sa Diyos ay aayaw at lalaban sa gawa ng dyablo. Pinapaalala rin sa atin na ang taong may pagsamba sa Diyos at pagpapasakop sa Diyos ay lalapit sa Diyos. Hindi siya lalayo sa Panginoon. Totoong wala kang ibang gagawin sa Panginoon maliban sa sambahin siya. Walang ibang kailangan sa atin ng Diyos, maliban na tayo ay maging instrumento lang ng kanyang kaluwalhatian. At kung hindi niya tayo gagamitin, gagamit siya ng iba. At kung tayo hindi magtatapat, ang Diyos ay mananatiling tapat, hindi niya babaguhin kung sino siya. Kung ano siya sa simula, yun siya sa huli. Ang ginawa niyang mabuti sa bawat isa sa atin, yun ang tatapusin niyang mabuti sa buhay natin. Hindi nagkakamali ang Diyos. At dahil dyan, yan lang ang direksyon na lumalapit tayo sa Panginoon. Hindi para baguhin ang kanyang kalooban, kung hindi para magpasakop sa kanyang kalooban, sapagkat yan ang tunay na pagsamba. Kaya sa natitirang bahagi ng chapter 4, so verse 11 hanggang verse 17, ang ating pag-uusapan, ang ating papaksain ay kung paano ipinakita ang pagpapasakop sa Diyos. Hindi lang basta sa harapan ng Diyos, sa harapan ng tao. Hindi lang tayo tinuturuan na rumispeto sa Diyos. Tinuturuan din tayo rumispeto sa kapwa natin. Ang pagpapasakop sa Diyos ay nakikita din kung paano natin ginagamit ang buhay natin sa lupa.
Yan chapter 4, verse 11 hanggang 17. Ngayon, ang bibigyan natin ng atensyon sa natitirang oras natin ay yung unang punto ng praktikal na pagpapasakop sa Diyos. At itong nakasulat sa verse 11, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Maaari nating sabihin na ito'y ibang paksa naman ng pangangaral. Pero ikokonekta natin siya sa verse 10. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at kanyang itataas kayo. Huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ngayon, hindi natin pinagpipilitan na yung verse 10 at saka verse 11 ay magkadugsong. At isa ng konteksto. Maaari sa ibang pagkagamit ng pangangaral, ipaghiwalay natin yung dalawang talata na yan. Subalit, gusto natin yung tignan sa kaparehas na pananaw ni Pedro na ang pagpapakababa sa iyong mga kapatid, ang pagpapakababa sa mga tagapanguna ng iglesia ay nauugnay sa pagpapakababa sa harapan ng Diyos. Halimbawa, sa sulat ni Pedro, 1 Peter chapter 5, verse 5. 1 Peter chapter 5, verse 5. Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa mga matatanda. Na ang tinutukoy na matatanda dyan ay hindi basta matatanda sa edad. Sapagkat sinabi ni Pedro sa chapter 5 verse 1, sa matatanda nga ako sa inyo'y umaaral, akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo, na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag, pangalagaan ninyo ang kawan. Ang pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Sa madaling salita, yung salitang matatanda sa verse 5 ay maaari din namang i-apply natin yan na ang mga young people ay dapat magpasakop sa mga adult at magpakumbaba sa mga adult. Pero sa konteksto, dapat ang mga Kristiyano ay magpasakop sa mga inilagay ng Diyos sa mga tagapangalaga sa kawan, sapagkat sila'y mananagot sa Panginoon. Pero ang punto natin sa gabing ito, kayong lahat ay mga bigkis ng kapakumbabaan. Ang mga nakababata ay dapat magpakumbaba sa mga matatanda. Ang mga miyembro ay dapat magpakumbaba sa pastor, hindi dahil sa kanyang pagiging angat na Kristiyano, kundi alang-alang sa kanyang gawain. Pero ikaw man ay matanda, ikaw man ay pastor, ikaw man ay matagal na Kristiyano, ikaw man ay bagong Kristiyano, marunong na Kristiyano, o anuman ang antas natin sa ating pagka-Kristiyano, ang sabi rito, lahat tayo ay magbigkis ng kapakumbabaan. Na kayo-kayo'y maglingkuran. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Hindi ba ang pakikinig ng payo ay pamamaraan ng Diyos para sa mga hindi marunong na sila'y matuto? Hindi ba't ang mga kabataan ay mapalad kung sila'y tinuturuan ng mga matatanda sapagkat sila'y tinuturuan ng mga aral na sa anumang paraan ay hindi nila matututunan na sila lang sapagkat may mga bagay na nangangailangan ng karanasan? Hindi lahat pinag-eksperimentuhan. Ang pagpapasakop sa iyong kapatid, ang pagpapasakop sa iyong iglesia, ang pagpapasakop sa mga mangangaral ng salita ng Diyos, ang pagpapasakop sa buong administrasyon ng iglesia, ang pagpapasakop natin sa isa't isa ay pamamaraan ng Diyos para itaas tayo, bawat isa.
Kaya nga sinabi sa verse 6, kayo'y magpakababa sa ilalim na makapangyarihang kamay ng Diyos, upang kayo'y kanyang itaas sa kapanahunan. So mula sa Santiago, pumunta tayo sa Pedro, at napatunayan natin na yung pagpapakumbaba sa kapatiran ay may koneksyon sa pagpapakumbaba sa Diyos. Kaya tama lamang na umpisahan natin yung exposition sa verse 10. At anong sabi ng Panginoon dito kay Santiago? Paano natin maipapakita ang ating mabuting pakikisama sa ating mga kapatid bilang manifestasyon ng pagpapasakop natin sa Diyos? Sinabi niya, huwag kayong magsalita ng laban sa isa't isa, mga kapatid. Ang pagsasalita laban sa kapatid ay mas literal na mauunawaan natin mula sa Griego. Na ibig sabihin, huwag magsalita ng hindi makatotohanan sa isa't isa. O slander. Huwag kang magsasalita ng laban sa kapatid mo. Yung Griegong katalaleio, na ang ibig sabihin, huwag mong pagbibintangan ng kapatiran mo. Huwag mong pagsisinungalingan ng kapatiran mo. Huwag kang magsalita ng ikasisira ng kapatid mo. Huwag kang magsasalita ng ikawawasak ng kapatid mo. Yung keyword doon is yung laban. Magsalita ng laban sa kapatid. Ipinagbabawal ito ng kautusan ng Panginoon. Kung nagpapasakop tayo sa Diyos, matututo tayo na ingatan yung mga bagay, yung mga kaluluwa na tinubos ng Diyos. Magiging instrumento tayo sa pag-iingat at sa pagpapalakas ng iglesia na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Sinasabi sa Leviticus chapter 19 verse 16. Leviticus 19 verse 16, ito diretso natin hanggang sa 18. Huwag kayong maghahatid dumapit sa inyong bayan. Ang ibig sabihin, huwag kayong mga tsismoso. Huwag kayong maging tagapagdala ng mga balita na hindi maganda tungkol sa kapatid mo. Huwag kang titindig laban sa dugo ng iyong kapatid. Ibig sabihin, pagkaalam mong kasinungalingan, huwag kang sasaksi laban sa kapatid mo. Sabi ng Panginoon, ako ang Panginoon. Huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. So isasama na natin dito, hindi lang basta pagsasalita ng masama. Sa tunay lamang, napakadali nating i-chismis yung mga kapatiran natin na hindi naman talaga mabuti ang paikitungo natin sa kanila. Dahil kung ang kapatid mo ay iniingatan mo sa iyong puso, hindi mo basta-basta paniniwalaan at hindi mo basta-basta ikakalat yung mga bagay na alam mong ikasisira niya. Kahit pag ginawa niya yon o hindi niya ginawa, bakit? Sapagkat mahal mo ang kapatid mo. Madaling sirain yung mga bagay na sira na sa paningin mo at sira na sa damdamin natin. Kaya sinabi ng Panginoon, huwag ninyong kapupuutan ang inyong kapatid sa inyong puso. Ngayon, kung nagkamali ang kapatiran natin, ituloy natin, tunay na inyong sasawayin ang inyong kapwa. At huwag kayong magtataglay ng kasalanan dahil sa kanya. Ano yung sinasabing kasalanan dyan na tataglayin mo? Kapag hindi mo sinaway ang kapatiran mo. Pag hinayaan mo siya sa pagkakamali, pag hinayaan mo siyang mapahamak, pag hinayaan mo siyang mawasak, pag hindi natin sinaway yung mga nagkakalat ng maling balita, pag hindi natin dinala sa pananalangin
Yung mga kapintasan ng mga kapatid natin na kumakalat sa sanlibutan kahit pa sa sarili nilang kagagawan. Lagi natin dadalhin yan sa salita ng Diyos sapagkat nagpapasakop tayo sa Panginoon. At kanyang sinabi, huwag kayong maghihiganti o magtatanim laban sa mga anak ng inyong bayan, kundi iibigin ninyo ang inyong kapwa na gaya ng sa inyong sarili, ako ang Panginoon. So yun yung kabuuan, Leviticus 19, verse 16 hanggang 18. Kaya i-summarize natin yun, ang pagkakalat ng maling balita, ang pagsaksi ng may kasinungalingan, ang pagkamuhi sa kapatid, sa puso ay magkakaugnay na may kinalaman sa kawalan ng pag-ibig ng tao sa kanyang kapatid. Anong pagkakamali ng kapatiran? Ang pagkakamali ng kapatiran dapat nating ituwid sapagkat ang pag-ibig ay hindi nagagalak sa kasamaan kung hindi siya ay nagagalak sa katotohanan. At saan ang gagaling ang pag-ibig sa kapatiran? Ano ang pundasyon ng pag-ibig mo sa kapwa na gaya ng iyong sarili? Sa Leviticus, ang huling salitang nabasa natin, ako ang Panginoon. Ang pag-ibig sa kapatiran ay pagpapasakop at pagkilala sa Diyos. Kaya nga bumalik tayo kay Santiago, ang nagsasalita laban sa kapatid o umahatol sa kanyang kapatid ay nagsasalita laban sa kautusan o humahatol sa kautusan. Mapansin natin na yung pagsasalita ng laban sa kapatid, parehas pa rin yung Greek word doon, actually, yung nagsalita ng laban sa kapatid ay parehas na sa Griegong salita, parehas na ginamit ni Pedro na ginagawa ng mga unsaved sa mga Kristiyano. Inuusig, nagsasalita sa inyo ng mga bagay na pawang kasinungalingan. Hindi mo itatrato ang kapatiran mo na para kang unsaved. Ang pagsasalita laban sa kapatid ay kaparehas ng paghatol sa kapatid. Ang tanong, paano hinahatulan ng isang Kristiyano ang kapatid? Kailan ba talaga tayo humahatol sa kapatid natin? Ang pagtutuwid ba ay paghatol? Ang pagpapaalala ba ay paghatol? Maraming ayaw nilang magsalita pag ang kapatiran nila nagkakamali. Sapagkat sabi nila ayaw nilang humatol. Merong 3 instances sa gabing ito na nagpapakita ng maling paghatol sa kapatid. Halimbawa, sa chapter 7 verse 1. Matthew, chapter 7 verse 1. Huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. At sa ibang mga Kristiyano, diyan nagtatapos yung talatang yan. Wala nang kasunod. Ituloy natin verse 2. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hahatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. Bakit mo tinitignan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan, biga, na nasa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang biga sa iyong sariling mata. At kung magkagayoy, makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Sa madaling salita, anong konteksto nito?
Pinangangaral sa atin to tuwing linggo. Na yung Matthew chapter 5 hanggang 7, partikular yung gitnang bahagi, yung chapter 6, 5 to 6, ay tumutukoy sa mga doktrina ni Kristo. At ang chapter 7 ay tumutukoy sa panawagan na yung mga nakikinig sa Kanya kailangan magdesisyon. Na matapos ituro ni Kristo yung Kanyang doktrina patungkol sa pananalangin, patungkol sa pangangalun niya, patungkol sa pag-aayuno, patungkol sa kawalan ng hustisya sa daigdig, patungkol sa pakikipag-ayos sa kapatiran, at sa marami pang bagay, patungkol sa tamang pagbibigay, pagsamba, pakikipag-ayos ng relasyon, tamang perspektibo sa kayamanan. Sinasabi ng Panginoon, hindi ko itinuturo sa inyo yan para tignan nyo sino sa mga kapatid nyo ang hindi namumuhay sa doktrina ko. Bago mo tignan kung sino sa mga kapatid mo ang hindi namumuhay sa doktrina ni Kristo, tignan mo muna ang sarili mo kung namumuhay ka sa doktrina ni Kristo. Kaya na sinabing huwag kayong humatol nang hindi kayo mahatulan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi nagbibigay sa atin ng karapatan na humatol tayo sa mga kapatid natin. Bagkus nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos para hatulan natin muna ang sarili natin. Sapagkat hinahatulan mo ang kapatid mo kung ikaw ay mapagpaimbabao. Kung itinutuwid mo ang kapatiran mo sa mga bagay na ikaw mismo hindi mo isinasagawa, hinahatulan mo ang kapatid mo na kung saan sinasabi ng Panginoon. Huwag mong hatulan ang kapatid mo. Huwag kang paimbabaw. Nagsasalita ka ng masama sa kapatid mo. Bakit? Sapagkat sa totoosin, parehas lang tayo na nangangailangang sumunod sa salita ng Diyos. Ikaw na marunong sa salita ng Diyos, at saka yung kapatid mo na hindi marunong sa salita ng Diyos, parehas lang kayo na kailangang lumakad sa salita ng Diyos. At kung itutuwid mo siya, samantalang ikaw hindi mo ginagawa yung itinutuwid mo sa Kanya, inilalagay mo ang sarili mo sa isang espesyal na dako. Ini-exempt mo ang sarili mo. Na imbis tagatupad ka ng kautusan, nagiging tagahatol ka ng kautusan. Hindi na kayo nagiging pantay. Iniaangat mo na ang sarili mo sa kapatid mo. Kaya nga sinabi ni Santiago, na bawat Kristiyano ay hindi dapat tagapakinig lamang, kung hindi tagatupad ng salita. Lahat. Ang mga pangunahing aral ni Kristo ay hindi lang para sa mga bago. Totoo lang, kung matagal ka ng Kristiyano, dapat hindi ka na natitisod sa mga pangunahing aral ni Kristo dahil yan ay pangunahin. Ang issue ng pananalangin, ang issue ng pagsamba, pakikisama sa iglesia at pagbibigay, at pagiging totoo sa harapan ng Diyos ay mga bagay na hindi dapat natin gawin na may pagpapaimbabaw. Dahil sa totoo lang, kung malayo ang puso natin sa Diyos, hindi natin nakita ang Diyos. Wala tayong Diyos kung malayo ang puso natin sa Diyos. Hindi dapat tayo magkaroon ng pakiramdam, ikaw lang ang nangangailangan yan, ako hindi. Kayo lang ang makinig sa mga bagay na yan, hindi ko kailangan pakinggan yan. Ikaw na mapagpaimbabaw. Hinahatulan mo ang kapatid mo na mas mahina kaysa sayo. Kaya hindi ka nagbibigay ng atensyon sa pagsasagawa at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya sinabi ni Santiago, huwag tayong maging tagapakinig lamang, kundi tayo ay maging tagatupad. Lahat tayo ay tagatupad. Hindi tayo hukom. Tayo ay tagatupad.
Pinaalala ni Santiago sa chapter 3 na huwag kayong maging guro. Sapagkat ang pagiging guro ay may mabigat na responsibilidad. Yung galing mo sa Biblia, hindi yan mapapakinabangan ng kapatid mo. Lalo na kung yung bagay na ginagabay mo sa kanya, hindi naman niya nakikita sa'yo. Nalalapastangan ang salita ng Panginoon at nagsasalita ka ng masasamang bagay. Tatanungin ko kayo, nung nagsalita ba ang dyablo ng salita ng Diyos, banal ba ang lumabas sa kanyang bibig? Nang sinabi ng dyablo kay Kristo, nasusulat, iingatan ka ng mga anghel. Yun ba'y banal na salita? O iyon ay salitang punong-puno ng pandaraya na nababalot sa anyo ng kabanalan. Kaya anong saysay na magbubuklat tayo ng talata sa kapatid natin, magpapaalala tayo ng salita ng Diyos sa tayo mismo, hindi natin tinutupad ang mga bagay na pinapaalala natin sa mga kapatid natin. Kailangan natin sa iglesia ng mga Kristiyanong magpapanumbalik sa atin pagka tayo nalilihis ng landas. Hindi mawawala yan. Kailangan may tagapagturo ng doktrina. Kailangan may mga matatandang Kristiyano na sasaway sa mga pagkakamali. Sinabi nga ni Santiago, mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo ay nalilihis sa katotohanan, ay siya'y papagbaliking loob ng sino man. Sino man pwedeng magpabalik loob. Hindi pinag-uusapan kung matandang Kristiyano o batang Kristiyano, matandang miyembro o bagong miyembro, sino man. Sino man ay maaaring gamiting instrumento ng Diyos, basta ikaw ay hindi tagapakinig lang, kundi tagatupad din ng salita ng Diyos. Alamin nito na ang nagpapabalik loob ng isang makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng karamihan ng kasalanan. Pero kung ang sino mang nagsasalita ng katotohanan ay namumuhay sa kasinungalingan. Ang sino man nagsasabing siya ay lumalakad kasama ng Diyos pero nasa kadiliman nagbubulaan sapagkat ang Diyos ay liwanag. At sa Kanya ay walang kadiliman na anuman. Kaya nga inaanyayahan tayo na kung tayo nalilis ng landas ay lumapit tayo sa Panginoong Jesucristo sapagkat siya ay tapat at matuwid na magpapatawad ng ating mga kasalanan. At kung tayo ay lumalakad sa liwanag, kagaya ng siya ay nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. Hindi bunga ng pagsunod sa Diyos ay pakikipag-away, kawalan ng pakialam, pagsasarili, hindi. At wala kang malasakit sa kapatid mo, sasabihin mong ikay lumalakad sa liwanag. Sinasabi ng talata, kung tayo'y lumalakad sa liwanag at kagaya na si Jesucristo ay nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesucristo na kanyang anak ang siyang naglinis ng lahat ng ating mga kasalanan. Paano? Kung siyang naggagabay sa mga kapatiran sa matuwid na landas, ay siyang naliligaw. Anong sabi ng Panginoong Jesucristo? Pwede bang akayin ng bulag ang kanyang kapwa bulag? Imbis na ang salita ng Diyos ay nagiging epektibong salita ng Diyos, nalalapastangan ang salita ng Panginoon. Humahatol tayo sa ating mga kapatid. Kung tayo ay mapagpaimbabaw at hindi muna natin hinatulan ng ating mga sarili at hindi muna natin inayos ang mga sarili natin, at lumuhod tayo sa Panginoon na tayo rin mismo nangangailangan natin ng tulong. Walang sino man sa atin ang mamumuhay ng matuwid ng hiwalay sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga sa Galatia 6:1,
Ang pag nakita mo ang kapatiran mo na nagkakamali, papanumbalikin mo siya ng may kaamuan. At ang mahalaga rito, yung sinabi sa dulong bahagi, na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Kung tinignan mo ang kapatiran mo sa kanyang kahinaan, pero hindi mo nakita ang iyong kahinaan, humahatol ka sa kapatid mo. Kung gusto mo ang kapatiran mong lumakad sa matuwid, pero ikaw hindi ka lalakad sa matuwid, hinahatulan mo ang kapatid mo at nagsasalita ka ng masama. At ang masaklap dito, gamit minsan at madalas ang salita ng Diyos. Pangalawa, kung tayo ay may pagtatangi ng tao, kailangan tayong humatol. Pero dapat matuwid na paghatol. Ang mga suliranin ng iglesia dapat hinahatulan ng iglesia. 1 Corinthians chapter 5 verse 11 hanggang 13. 1 Corinthians 5:11 hanggang 13. Datapwat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino mang tinatawag na kapatid. So yan yung qualifier. Ang pinag-uusapan na dapat mong iwasan yung nagpapakilalang kapatiran. Na ano? Kung siya'y mapakiapid o masakim o mananamba sa Diyos-Diyosan, mapagtungayaw, palaaway, o manglalasing, o manlulupig, sa gayoy huwag man lang kayong makisalo. Sapagkat ano sa akin ang humatol sa nanga sa labas? So, binanggit yung salitang hatol. Hindi baga kayo nagsisihatol sa nanga sa loob? Datapwat sa nanga sa labas ay Diyos ang humahatol. Alisin nga ninyo sa inyo ang masamang tao. Tumutukoy yan sa ekskomunikasyon. O ang isang Kristiyano paulit-ulit na itinutuwid mo sa mabibigat na kasalanan ito, at hindi magsisisi, dapat siyang hatulan ng iglesia ayon sa salita ng Diyos. Hindi concern ng iglesia yung kasamaan ng mga tao sa sanlibutan. Yung mga nasa labas, Diyos na ang hahatol doon. Pero kayong nasa loob, hindi ba dapat kayo nagsisihatol sa loob? Kaya nga't kailangan ang bawat matatandang Kristiyano ay tumibay sa salita ng Diyos sapagkat papasok tayo sa maraming pagdidesisyon. Ang kawalan ng disiplina sa mga iglesia, ang isa dahilan kung bakit nalalapastangan ang salita ng Panginoon. Ay, isipin mo, gawin mo sa trabaho mo yan, na mawawala ka na walang pasabi. Kung sundalo ka, gawin mo yan. Maku-court martial ka. Pero hindi ka namin hahatulan. Nasagana ng aming sarili. Gagamitin namin ang salita ng Diyos. Sapagkat may sinabi ang salita ng Diyos na dapat gawin. Lalo na kung hindi sila makikinig sa iglesia, ituring nyo silang kagaya ng publikano, chapter 18 ng Matthew. Pero ayoko magtagal-tagal dyan. Tignan natin yung sinabi ng Panginoon sa John chapter 7 verse 24. John 7:24. Huwag kayong magsihatol ayon sa anyo, kundi magsihatol kayo ng matuwid na paghatol. Kaya kaugnay yan sa umpisa. Sa una, isipin mo kung ang iglesia
Magtitiwalag tayo rito ng mga miyembrong may masasamang pamumuhay. Talaga bang tayo'y namumuhay sa matuwid na pamumuhay? Pero, hindi ba natin dapat gawin ang matuwid na paghatol sa dahil ang lahat ay makasalanan? Hindi ba dapat gawin natin kung anong sinasabi ng Panginoon? Kaya lang anong sabi ng Panginoon? Huwag kayong hahatol ayon sa anyo, ayon sa panlabas. Kaya nga sa iglesia, bawat bagay sinisiyasat ng mabuti. Anumang usapin ay pinagtitibay sa 2 at 3 saksi. Bawat usapan ay napagtitibay. Sinabi ni Pablo kay Timoteo, hindi ka tatanggap ng anumang balita laban sa pastor. Pero may pasubali, maliban kung may 2 at 3 saksi. Walang pinagkaiba sa ordinaryong miyembro. Hindi sinabi ng banal na kasulatan na sa miyembro 2 saksi lang ang kailangan at sa pastor kailangan ng 3. Parehas lang. Pero hindi ka titingin sa mataas na kalagayan ng tao. Hindi mo titignan kung mahirap o mayaman. Kung nakapagbibigay ba o hindi nakapagbibigay. At yan ang problema ng mga sinulatan ni Santiago. Chapter 2, verse 1 to 4. Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo na Panginoon ng kaluwalhatian, ay huwag magtatangi sa mga tao. Sapagkat kung may pumasok sa inyong sinagoga, ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak, at inyong itangi ang may suot na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dakong mabuti, at sa dukha ay iyong sasabihin, tumayo ka riyan, maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Hindi baga kayo'y nagtatangi sa inyong sarili at nagiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Napakabilis nating sawayin ng mga Kristiyanong ayaw natin, pero yung mga Kristiyanong gustong-gusto natin, napapakinabangan natin, okay lang sa atin kahit sila nagpapalamig-lamig sa pananampalataya. Hindi ba may pagtatangi yan? Maaari nagsasalita ka ng tama, pero hindi mo ginagawa yan sa lahat. Mas madali natin tinutuwid yung mga hindi nagbibigay, pero yung mga nagbibigay, hindi natin itinutuwid. Yan ay paghatol sa kapwa. Baliktarin natin, mas mabilis mong tulungan yung nakakatulong, pero yung hindi nakakatulong, hindi mo tutulungan. Yan ay paghatol din sa kapwa. Napakabilis nating maniwala doon sa may pera, sa walang pera, pag magdadalawang isip tayo. Humahatol ka sa kapwa. At ipinagbabawal yan ng Diyos. Kung nagpapasakop tayo sa Diyos, hindi natin gagawin yun. Kung kailangan mong magsaway, gumamit ka ng katwiran ng Diyos. Ano ba ang katwiran ng Diyos? Hindi ka kikiling ayon sa pakiramdam mo. Hindi pwedeng may bias. Kaya anong sinasabi ni Santiago? Chapter 1, verse 19 hanggang 20. At ito, binabalik-balikan lang natin at nakikita natin parang mga puzzle na nagdudugsong-dugsong. Magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katwiran ng Diyos. Minsan, bakit mabilis tayo magalit? Sapagkat yung puso natin naka-atraka na sa pagkagalit. Lagi natin ginagamit yung ilustrasyon. Kumuha ka ng baso at punuin mo ng kape. Pag natabig ka, anong lalabas? Kape. Sapagkat yan ang laman ng baso. Subukan mo palitan niya ng tubig. Pag natabig ka, anong lalabas? Tubig, hindi kape. Ganon din naman, anong lalabas sa'yo? Kapag natabig ka,
Paano ang reaksyon mo sa kapatiran mo? Kaya kung may pagtatangi ang puso mo, may pagtatangi rin ang hatol mo. At humahatol ka ayon sa anyo. Umahatol ka ayon sa damdamin. Kaya hindi magiging mabuti, mga kapatid, kung ganoon ang ating mga pagdidisipulo. Yung mga kinaiinisan natin, mananatiling mga mangmang sa salita ng Diyos. At hindi lalago. At hindi mabibigyan ng pagkakataon. Pero mag-ingat ka rin. Sapagkat kung akala mo yung mga tao na nakikinig sa'yo dahil binobola ka, pag wala na silang napapala sa'yo, hindi ka nabubulahin yung mga yan. Ang tapat, ang bukas na pagsaway ay mas mainam sa isang natatagong pag-ibig. Pangatlo, kapag kumikilos tayo na hindi natin sinasaalang-alang ang epekto ng sinabi natin, ng ginawa natin sa kahinaan ng kapatiran natin. Madalas nating sabihin pag nakatisod tayo, akala ko kasi hindi siya matitisod. Sino ba nagsabi sa iyo na hindi siya matitisod? Akala ko kasi kaya niyang dalhin. Sino ba nagsabi sa atin na kaya niyang dalhin? Pero hindi ko tinutukoy yung mga mabubuting bagay. Pero kung halimbawa ganito, alam mo na yung sinabi mo masama. Alam mo yung ginawa mo masama at yung ipinapakita mo masamang halimbawa. At sasabihin mo, akala ko kasi naiintindihan niya yung kasamaan ko. Humahatol ka ng hindi tama. Tinitignan mo ang kapatiran mo ayon sa pangangailangan mo sa sitwasyon. Anong sinasabi ng Romans 14 verse 13? Huwag na tayong maghatulan pa sa isa't isa. Amen. Huwag na tayong maghatulan pa sa isa't isa. Anong kabaliktaran nun? Kundi bagkus ihatol nyo ito na ang sino man ay huwag maglalagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Baliktarin mo yan. Huwag mong pag-eksperimentohan ang kahinaan ng kapatid mo. Sapagkat kung alam mong mahina pero tinitisod mo, hinahatulan mo siya. Para kang kumuha ng bulag pagkatapos pinaglaruan ninyo, pinadaan nyo sa rainbow rock. Para kang kumuha ng pilay, pagkatapos kinuha mo yung saklay, tapos nagpahabol ka. Ganyan ang ginagawa mo. Kung alam mo yung kapatid mo mahina, tinitisod mo pa rin. Ihatol mo sa sarili mo, wag mong gagawin yan. Wag tayong maghatulan. Diba, hindi ba dapat ang bulag inaakay? Pag hindi mo siya inakay, bulag siya, anong ginawa mo? Para mong sinabing, oh, sige, diyan ka na lang. Total, bulag ka naman diyan ka lang. Kapag nakita mo yung pilay, hindi ba dapat ang pilay binubuhat? Pero kung paglalaruan mo yung pilay, para mong sinabi sa pilay, pilay ka kasi, kaya ganyan ka lang. Wala kang ibang ministry sa amin dito maliban sa pasasayahin mo kami. Kaya pag alam natin ang kapatid natin matitisod, huwag na nating gawin. Diba? May mga kapatid tayo na may mga issue na ayaw nilang pag-usapan na personal, hindi naman may kinalaman sa salita ng Diyos. Mga salita na pagka binigkas natin, maaalala nila yung dati nilang buhay, madadala tayo sa mga
madadala tayo sa mga usapan na hindi na nakapapatibay, huwag na nating gawin dahil tinitisod natin ang kapatid natin. Alam mo na ngayon kapatid natin, walang ibang bukang bibigyan at meditasyon yan kung babae yan, lalaki, at kung lalaki yan, babae, ang pag-uusapan nyo, ganyan pa. Tinitisod mo kapatid mo, sa masasama mong salita, hinahatulan mo siya. Yung mga masisela na bagay na may patungkol sa mga personal na counseling, hinahandle yan ng may maturity. Hinahandle yan ng mainam ayon sa salita ng Diyos. Diba? Isipin mo lahat nagsisikap sa isang maayos na pagsamba. Alam mo yun. Tapos ikaw palakad-lakad ka dyan na parang wala kang konsensya, gusto mo sabihan ka pa namin. At anong mangyari? Pagka sinaway ka namin, sasabihin mo sa amin, hinahatulan ka namin. Totoo, hinahatulan mo kami. Diba? Alam mong hindi kami magiging masaya kung hindi ka maglilingkod sa Diyos. Alam mo yun. Huwag tayo magmaang-maangan. Alam natin na hindi tayo nagiging pagpapala sa iglesia kung hindi tayo makikibahagi sa gawain. Pero anong sabi mo? Hindi, maiintindihan nila ako. Sino nagsabi sa'yo na makakaintindi kami? Hindi ba dapat nagtutulungan tayo para tayo lumago sama-sama? Kaya ang iglesia, pinangungunahan ito ng salita ni Kristo. Sa pamagitan ng mga taong nasanay sa pagtupad ng salita ng Diyos. At puputulin muna natin dito sapagkat kulang ang ating panahon. Pero hindi ko pa natatapos yung sinasabi na ipinapakita natin ang ating praktikal na pagsunod sa Diyos sa mabuting pakikisama. Pinapakita natin ang ating praktikal na pagpapasakop sa Diyos sa pamamagitan ng pakikisama sa mga kapatiran. Ang nagsasalita laban sa kapatid ay humahatol sa kanyang kapatid at nagsasalita laban sa kautusan. Ngayon, kung hinahatulan natin ang kapatid natin, tagasunod pa ba tayo sa kautusan? Hindi tayo tagatupad. Tayo na ang hukom. Kinukuha na natin yung posisyon na hindi dapat natin pakialaman. Anong sinasabi ni Santiago? Iisa ang tagapagbigay ng kautusan at hukom. Sa makatuwid bagay, makapagliligtas at makapagwawasak. Anong akala mo sa kapatiran mo? Kapag nawasak mo yan, sa pamamagitan mong sarili mong katalinuhan, maibabalik mo yan. Panginoon lang nakakaalam yan, kaya hanggat maaari, huwag nating hayaang mawala. Di ba? Iisa lang ang Panginoon na makapagliligtas. At kung tayo may nananatili hanggang sa araw na ito, dahil lang yan si Jesucristo ay mabiyaya sa atin. Sayang ang panahon. Kung sila'y hihiwalay sa Panginoon, mabuti pa kung dahil sa sarili nilang pagsuway, pero hindi dahil sa pagsuway natin o hindi dahil sa ating pagmamatuwid o pagpapaimbabaw. Sa panahong ito, ang mga tao hindi mo maintindihan. Pag itinuwid mo sa kasalanan, magagalit sa iyo at sasabihin, tinuwid mo kami sa kasalanan. Kapag ka nanahimik ka, ang sasabihin, hindi ako pinansin. Bakit? Pag pinangaralan, bakit gagawin mo? Anong sinabi ng Panginoon? Saan ko ihahalin tulad ang henerasyong ito? Para sila mga bata sa palengke.
na nagsasabi sa isa't isa, tumutugtog kami pero hindi kayo sumasayaw. Umiiyak kami pero hindi kayo lumuluha. Dumating dito si Juan na hindi kumakain. At nandun sa bundok, sinasabi ninyo, si Juan ay may dyablo. At dumating dito ang anak ng tao na kumakain at umiinom, kaibigan ng mga makasalanan at kaibigan ng mga publikano. Pinakikisamahan kayo ng anak ng Diyos. At sasabihin nyo, siya'y matakaw. At kaibigan ng mga makasalanan. Na sinasabi ng Panginoon, saan ba kami lalagay? Padalhan ka ng mga ngaral na susuyo sa'yo, hindi ka rin makikinig. Padalhan ka ng mga ngaral na sisigawan ka, hindi ka rin makikinig. Kung ang puso mo ay hindi magpapasakop sa Diyos, kahit si Jesucristo ang pastor mo, kung ang puso mo kagaya ng puso ni Judas, ikaw ang magiging dahilan kung bakit siya ipapako sa krus. Kaya ipinapangaral sa atin ito ng Panginoon. At minamahal ko kayo mga kapatid. Sapagkat ginawa na sa atin ang Panginoon niya sa mahirap na paraan. Ginawa na rin sa atin ang Panginoon sa madaling paraan. Pero marami pa rin hindi nakakaunawa. Pero sinabi ni Kristo, ang karunungan ay napapaging sakdal sa kanyang mga anak. Salamat sa Panginoon. Itutuloy natin ito. At napakaganda ng Santiago chapter 4. Manalangin tayo. Purihin ka, aming Ama at Diyos, tunay na hari ng sanlibutan, na nagbibigay ng salita sa pamagitan ng iyong banal na Espiritu. Turuan mo kaming magmahal sa iyo sa pamamagitan ng tunay na pagpapasakop sa Panginoong Hesukristo. Sapagkat siya ang umibig sa Diyos ng buong puso, buong isip at buong lakas. Alam mo, Panginoon, kung ibibigay ko sa iyo ang buong puso ko ngayon, kagaya ng second hand na gamit, marami na po itong gasgas, Panginoon. Pero salamat, gumagana pa para sa iyo. At itong isip ko, kung ibibigay ko sa iyo ng buong buo ngayon, alam mo itong isip namin. Maraming alalahanin, Panginoon, na hindi namin mabitawan. Marami kaming mga alaala na ayaw na naming maalala. Na minsan naaalala namin at minsan papalungkot sa amin. Marami kaming mga pakiramdam na tumatawag sa amin palayo sa iyo. At sinong kagaya ng iyong anak na si Jesus? Mula sa langit, papunta sa tiyan ng babae, hanggang sa ipanganak siya. Ang kanyang puso ay sa iyo. Hanggang sa siya'y mabuhay at maglingkod, magministeryo, at namatay sa krus. Ang kanyang puso ay sa iyo. Ang kanyang isip ay
para sa gawain ng Ama. At ibinigay niya ang kanyang buong lakas hanggang sa kamatayan. Tulungan mo kaming magmahal sa iyo sa pamagitan ng pusong nagtitiwala at nagpapasakot. At tulungan mo kaming mahalin ang aming kapwa. Gaya ng pagmamahal namin sa sarili, sabi ni Kristo, kagaya ng minahal ko kayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Dahil sa totoo lang, Panginoon, marami sa amin hindi talaga marunong magmahal sa sarili. Sapagkat yung pagmamahal namin sa sarili namin nagdadala sa amin sa kapahamakan. At nagdadala sa amin sa pagiging makasarili at pagiging rebelde at sa pagiging matatakutin at mapag-imbot at masuwayin. Ganyan kami magmahal sa sarili namin. Pero natuto lang kaming magmahal sa sarili namin ng tama nung naranasan namin ang pagmamahal mo sa amin. Na ang pagmamahal ay hindi natutuwa sa kasama. Itinutuwid mo kami. Ang pagmamahal ay hindi nagmamataas. Pinagpapakumbaba mo kami at pinupuno mo ang isip ng takot at pagkamangha sa kadakilaan ng Diyos na mabiyaya at maawain. Na kung paano mo kami tuturuan din po namin ang iba. Paano mo kami iintindihin din po namin ang iba. Paano mo kami niligtas? Sisikapin po namin, O Diyos, na madala ang ebanghelyo sa iba. At kung paano mo kami binubuhat, Lord, sana tulungan mo kami na mabuhat namin ang kahinaan ng aming kapatid. Kung paano mo kami inibig, iibigin namin ang aming kapatid. Tulungan mo kaming masunod ka. Panginoon, patawad po. Kung hindi po namin namamalayan, hinahatulan namin ang aming kapatiran. Minsan ina-underestimate namin ang kapatid namin. At minsan naman ino-overestimate namin ang kapatid namin. Minsan naman hindi na kami nakakaisip ng anumang mga bagay para ang kapatid namin lumago. Parang sinasabi namin na wala nang pagkakataon para sa kanila na gamitin mo. Madalas hindi namin sinasadya. At kung sinasadya namin, Panginoon, baguhin mo ang isip namin at puso namin. Gawin mo kaming mapagmahal sa aming mga kapatid. At doon sa mga kapatid namin na nahihiwalay sa tuwid na daan ng Panginoon, inabot mo na sila at wala silang maidadahilan sa iyo. Kunin mo sila. At kami, Panginoon, huwag mo kaming hayaang magmataas kasi ang kapatid namin nadadapa. Kung hindi lalo kaming matakot sa iyo. Ikaw ang aming tagapagligtas. Ikaw ang may kapangyarihang bumuo at sumira. Hindi sa amin yun. Ang kailangan lang namin hanapin ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran. Kaya sa panibagong araw ng aming pamumuhay, Panginoon, hinihingi po namin na magpasakop kami sa Diyos. Huwag naming bibitawan yung mga kamag-anak namin na hindi pa mananampalataya.
kung hindi kami umiiyak para sa kaligtasan ng mga kamag-anak naming hindi pa sumasampalataya, bigyan mo kami ng pagluha. At huwag mo kaming hayaan na makita sa buhay namin ang pakikipagkompromiso at kawalan ng seryoso sa pananampalataya. Kung hindi pa kami lumuluha, na kami sana'y magamit mo ng buong kapangyarihan at may kasiyahan at maraming mga tao makakakilala at titibay dahil sa paggamit mo sa amin, bigyan mo kami ng luha para gamitin mo ang masidhing pagnanais, ang desperation, at sa ganitong bagay buuin mo kami. At kung ang aming mga kasama sa bahay ay mga mananampalatayang kagaya namin, tulungan mo kami na sa bahay pa lang, ipinapakita na namin ang aming pagiging bahagi ng isang iglesia. Sa bahay pa lamang, at minsan kung nagkakasalubong kami sa daan, magkakasama kami sa trabaho, doon pa lang ay makikita na minamahal namin ang aming mga kapatid. Higit sa pagiging kapatid sa laman, kamag-anak sa laman, asawa sa lupa, kami ay magkakapatid sa iyo, sa iisang espiritu, at sa dakilang pag-ibig mo sa amin. Makita nawa ng sanlibutan na ikaw ay nasa amin, sapagkat minamahal namin ang isa't isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.